So nandito pala tayo guys sa sa may shore, tapat ng Mall of Asia. So ayan guys, so dagat na. So bali pangalawang tattoo na namin to ni ma'am. Yung una kong ginawa sa kanya yung Fudog. Tapos ang gagawin namin ngayon koi, tapos Darumadal at saka mga lotus. At may pinadagdag pa siya na konting cherry blossoms. Pakita ko na lang sa inyo guys pagka inumpisa na natin. At dito mga guys, prepare muna tayo ng mga gagamitin natin. Syempre, dala natin yung armrest. Importante guys na dapat dala nyo to pagka nag-home service kayo, pag sa braso kayo nagtatattoo, para komportable yung kliyente at hindi kayo mahirapan sa pwesto. Ginugupit na pala natin dito yung stencil para maidikit natin ng maayos. Minsan nga hinahati ko pa yung stencil para maidikit talaga natin ng maayos. Kasi guys, may time na makaka-encounter kayo ng braso na medyo malaki siya na parang nakabukol yung mga muscle niya. Pag naka-encounter kayo ng ganun, for sure mahirapan talaga kayo. Kaya mas okay na gawin nyo yung sinabi ko. Mas effective talaga yun. Una ko palang gagawin dito ay yung koi fish. Kasi guys, ito yung naka-display at nakikita ng lahat. Kung uunahin ko kasi yung Darumadal, malaki yung tsansa na tumabingi at hindi natin maipantay ng maayos yung koi fish pagka inuna natin yung Darumadal. Kaya guys, dapat talaga pagka magpapatattoo kayo tapos meron kayong plano na magpa full sleeve sa susunod, unahin nyo po yung outer. Kasi guys, ito yung parang forma ng tattoo nyo kesa dun sa inner. Medyo tatagilid siya, hindi siya magandang tignan. So suggestion ko lang naman yun sa may mga planong magpa full sleeve. Kung wala naman, okay lang. Kasi kayo pa rin po yung masusunod sa balat nyo. Ang needle pala na ginamit ko guys ay 7cm at saka 9cm. Sa shading yun pero sa lining ay 5RL at saka 7RS. Kaya pala dalawa guys kasi kinapalan po natin yung outer lining ng koi fish. At ang dahilan kung bakit ko ginawa yan kasi medyo makapal po yung lining ng Fudog na ginawa ko sa kanya noon. Kaya naisip ko na i-match na lang yung lining para mukhang iisa pa rin siya. Dito na pala tayo guys sa bandang siko at medyo nakakaramdam na talaga yung kliyente ko sa time na to. Ang plano pala ng client ko sa design is more on negative space. Hindi ko alam kung bakit ganun pero ginawa ko na lang guys. Kasi okay naman yung idea niya Medyo mahirap lang dito guys yung connection ng Fudog dito sa koi fish. At dito na rin papasok yung pagiging artistic natin. Kasi guys, freehand to ginagawa. Kaya may sasuggest ko talaga sa inyo na mag-aral kayong mag-drawing para hindi kayo mahirapan pag naka-encounter na kayo ng mga ganitong style ng tattoo. Ang ginamit ko pala na ink dito ay dynamic black na regular lang. Kasi guys, okay naman yung resulta ng Fudog na tinattoo ko sa kanya gamit ang ink na yon. Kasi inisip ko din kung yung triple black yung gagamitin ko dito, baka hindi magtapat yung kulay. Mas okay na iisang kulay lang para parehas yung maging resulta. At guys, may sasuggest ko talaga sa inyo na dapat ganun yung gawin nyo pagka full sleeve project yung gagawin yung tattoo. Huwag kayo magpapalit-palit ng ink pagka black and gray yung gagawin nyo. Kumbaga kung ano yung naumpisahan mong gamitin na tinta, yun din sa uli para maganda yung maging resulta. Sa part na to mga guys, tapos na tayo at ito yung nagawa natin sa unang session. So hindi naman ako masyadong nahirapan sa connection ng koi at saka ng Fudog kasi naglagay na ako ng abang dyan. At natanong ko na kasi sa kliyente ko yan dati kung may plano siyang magpa full sleeve at sinabi niya sa akin na meron daw kaya hindi natin sinarado yung mga wave. So yun guys, tapos na ako. Sinundo na ako ng asawa ko. Dito na kami. Dito kami naka-check. So akit muna kami sa room namin. Yun guys, bukas na lang ulit siguro. Dito na kami sa room namin. Pahinga na kami guys. Pagod ako